sa lahat nating mga kapatiran. Nandito na tayo sa napakahalagang bahagi sa ating banal na programa, ang pakikinig sa salita ng ating mahal na Panginoon. At ihanda natin ang ating mga bulpin, papel at mga Biblia at ating mga sarili sa pakikinig sa salita ng Diyos at ating ibigay ang buong pagkakataon. Our beloved Oren Preacher, Kuya Richard Abad. Praise the Lord, God bless you ating mahal na kapatid, beloved co-preacher, yes, muli po ating mahal na Panginoon minamahal. At ang pinakamataas sa mapuri pagluwalhati tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo po lamang ating buhay at pagpalang Diyos. At ating pag-alang din po sa ating beloved normal evangelist, Wildy Estrada Almeda, the anti-prophet of loving God. Ang ganda po sa ating mahal na pastor at hindi po pinamang pag-alaala sa mga banal na turo, aral na iniwan po sa atin ng ating beloved normal assistant pastor. Also, we give double honor to our beloved Madir, normal assistant pastor, si Almeda. At sa lahat po ng kalamin na mahal mga anak, beloved Almeda children, napabot po natin itong pagkalang sa beloved children po natin, beloved parents of the Lord, at sa kanilang po mga kasama sa buhay, at sa kanilang mga anak, mga apo, mahal. Pagkalang po, sa Lord, napabot po sa kanila. Kung ating mahal po yung minamahal at sa lahat po na ating mga umaantabay o na natingin na nanonood at kasama namin sa gabi ito, minamahal, at magandang gabi po sa inyo lahat throughout the world, no? Hindi lang po sa dako ng Pilipinas, maging sa ibang dagat po, mga minamahal na papanood din po tayo. Sa lahat nating mga kapatiran, minamahal, magandang gabi po sa inyo lahat. Di mo po natin maisa-isa, pero ito sa puso po namin kayong pinabati sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kung ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo po'y manalangin, sama-sama po tayong manalangin. O po dakilan o pagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal namin, Panginoon Jesus, nagpapasalamat po kami sa patuloy na habag mo po sa amin na pinagkakaloob mo Diyos, mapaglikuran ka, mahal na Panginoon, sa mga sandali po ito sa pangangaral ng banal na salita o Diyos, sa punong panalangin namin, mahal Evangelista, patawarin mo po kami, mahal po yung sa aming mga pagkakasala, inisin mo po aming mga puso, Diyos, ikaw po maglagay sa banal na salita, mahal namin Panginoon, ikaw magbukas ng pangunawa naming mga kababayan, at ikaw magbigay ng karunungan sa iyong mga ralo, Diyos, sa ilo po ako maasa sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus, aming sinasan ng mahal lang, anumang gawa ng kaaway lumayo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kung yung ating dakilang Diyos, mga minamahal, napakahalaga po, mga minamahal, ating talakayin yung karunungan na nanggagaling sa mahal na Panginoon. Kaalaman, mga minamahal na nanggagaling sa Diyos, bakit po mga minamahal sapagkat dito po tayo ma-preserve yung mga buhay natin. No? Alam niyo po, dumating yung pagkakataon sa buhay nila Daniel, Meshach, Shadrach, at Abednego, pinamahal, ito po si Prophet Daniel po ay isa sa mga gifted na nag-reveal ang mahal na Panginoon ng mga panaginip sa kanya. Parang katulad din po siya ni Joseph, mga minamahal. No? At dumating ang pagkakataon, minamahal, na walang makapag-interpret ng panaginip ng hari ng Babylonia, mga minamahal, during that time. Si Nebuchadnezzar, wala pong makapagpaliwanag, mga minamahal. Itong si Daniel, kasama po ng kanyang mga kapwa, mga mananampalataya sa mahal na Panginoon, sila po'y nag-pray. At mga minamahal, i-reveal ng Diyos. I-reveal ng Diyos yung panaginip ng hari kay Daniel. Alam niyo po, pag hindi po yun ma-reveal, pag hindi po yun maipahayag kay Daniel at hindi po niya ito masabi sa hari, buhay po niya ang kapalit. Buhay niya, buhay ng kanyang mga kasama, mga wise men during that time, at maging yung mga lahat ng mga kinikilalang mga wise men during that time, buhay nila yung nakasalalay. Pero makikita niyo po dito, mga minamahal, na ang Diyos ang pinagbumulan ng lahat ng kaalaman. Sabagat nung sila'y manalangin, mga minamahal ko, yung pagtugon ng Diyos sa prayer ni Daniel, kanyang mga kasamang mananampalataya sa mahal na Panginoon, ay naging daan na mapreserba po yung kanilang mga buhay. So dito po natin makikita, mga minamahal, ng wisdom, karunungan, kaalaman na binibigay ng Diyos ay magpreserba ng ating mga buhay. Kaya pakinggan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon sa gabing ito, mga minamahal. Ito po yung sabi ni Propeta Daniel, mga minamahal, sa Daniel chapter 2, verse 20 to 22.
Daniel chapter 2 verse 20 to 23. Daniel 2 verse 20 up to 20. Si Daniel ay sumagot at nagsabi, "Purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay Kaniya. Kanyang binago ang mga panahon at mga kapanahunan. Siya'y nag-alis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marurunong at ng kaalaman na makakaalam ng unawa. Siya'y naghahayag ng malalim at lihim ng mga bagay. Kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag ay tumatahang kasama niya." Amen. 23, "Pinapasalamatan kita at pinupuri kita, o ikaw na Diyos ng aking mga magulang, na siyang nagbigay sa akin ng karunungan at lakas, at nagpatalastas ngayon sa akin ng ninais namin sa iyo, sapagkat iyong ipinaalam sa amin ang bagay ng hari." Amen. Ulit mga ating mahal na Panginoon sa pagbabasa ng kanyang mga salita. So dito po mga minamahal, sinabi po dito ni Daniel, ni Propeta Daniel, mga minamahal, na siya po ay nagpapasalamat sa binigay ng mahal na Panginoon na katugunan sa kanilang mga dalangin, dahil maliban mga minamahal na masasagot po nila yung hari, ay mapipreserba po yung kanilang buhay. No? Anong sabi po rito mga minamahal ni Propeta Daniel? Sabi niya po, ang mahal na Panginoon ang naglalagay ng hari at siya rin po ang nag-aalis. Ibig sabihin na promotion comes from God. Kung meron mo pong nailalagay po na iluluklok dyan na mangunguna sa bansa o kaharian, ang Diyos po ang naglalagay po dyan. Kaya napakainam mga minamahal kung may mga nangumulo o nangunguna sa ating bansa mga minamahal na may takot sa Diyos o pinapatnubayan ng Diyos, pagkat ang kanilang mga desisyon ay ikabubuti ng taong bayan mga minamahal. At sabi po rito ni Propeta Daniel, "He revealed the deep and secret things." Ikaw, Diyos, ang nagpapahayag ng mga bagay na malalalim at lihim. "He knoweth what is in the darkness." Nakikita mo yung nasa kadiliman, "and light dwelleth with him." At sumasayo ang liwanag. So mga minamahal, sa mga pangungusap na binitawan mga minamahal ni Daniel na isulat sa banal na kasulatan, dito po natin makikita na ang karunungan ay nanggagaling sa Diyos. At ang karunungan na nanggagaling sa Diyos, mga minamahal, ay magpipreserba ng ating buhay. Buhay mo, buhay ko. Kaya napakahalaga pong mga minamahal na sundin natin ang kalooban ng ating mahal. Sundin natin ang salita ng Diyos. Kasi po mga minamahal, ano po itong ating buhay? Ang sabi ng Biblia, what is life? It is like a vapor that you will see it for a little while and little while it will vanish away. Ang ating buhay daw po mga minamahal ay katulad sa usok, no? Na makikita mo ngayon, pero maya-maya mawawala. Ganun daw pong buhay natin, hindi natin alam. Ngayon, buhay tayo, hindi natin alam kailan po ito kukunin ng mahal na Panginoon, walang nakakaalam. So, ibig sabihin, ang buhay ay sadyang masasabi po natin na walang katiyakan hanggang saan tayo bubuhayin ang ating pinakamamahal ng Panginoon. Ang sabi po ng James chapter 4, basahin po natin ang James chapter 4 verse 14. James chapter 4 verse 14, "Kayo nga'y hindi nakakaalam ng pangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi." Amen. So mga minamahal, ang buhay daw po natin ay gano'n, na katulad sa singaw o usok, mga minamahal, na ngayon makikita mo, mamaya pwedeng wala na. Ganun po ang buhay ng tao. So ibig sabihin mga minamahal, ikaw at ako, hindi po natin tiyak hanggang kailan itong buhay na hiniram natin sa mahal ng Panginoon. So if you have wisdom, dahil yun ang sinasabi ng Biblia, magkakaroon ka ng wisdom. Ano ang buhay? Ito yung katulad sa usok. So dapat mga minamahal, ihanda po natin yung buhay natin. Sa pagharap natin sa mahal na Panginoon, ihanda natin itong buhay na ito mga minamahal. Huwag natin ito gamitin sa kasalanan. Huwag
natin ito gamitin mga minamahal sa pamumuhay na malayo sa kalooban ng Diyos. Dahil kung ano yung tinanim natin, aanihin po natin. Ito nga po yung isang bagay na nakakalungkot eh. Dahil ang tao po ay naging bingi at bulag sa salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia na palayo tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. For all have sinned. Lahat ay nagkasala. At ang kasalanan na ito, mga minamahal, yung ginawa natin paglabag sa kalooban ng mahal na Panginoon, nagpalayo sa atin sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit ano pong nangyayari, mga minamahal, puno tayo ng problema, puno tayo ng bisyo, walang Diyos na nag-iingat sa atin. Hindi po katulad mga minamahal na narinig yung mga patuto kanina lang, mga minamahal, yung pag-iingat na ating mahal po sa ating beloved Mr. Noemi, Tamiles, mga minamahal, na ilang beses na mga pag-iingat na ginawa ng Diyos. Talagang tiyak na nakamatayan, mga minamahal, mga vehicular accident na nangyayari. Pero silang lahat o yung buhay ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, aming beloved co-worker ay tinreserba ng ating dakilang Diyos. Ito po yung sinasabi na kaluwalhatian. Ito po yung sinasabi na kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ito po yung sinasabi mga minamahal na ang buhay mo ay nasa kamay ng Diyos. Kung makikita mo mga pag-iingat na ito habang ikay naglilingkod sa mahal na Panginoon, habang ikay lumalakad sa kalooban ng mahal na Panginoon, nakikita mo itong mga pag-iingat na itong mga minamahal, masasabi mo sa iyong buhay, mga minamahal, na napakasarap maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin ang Biblia, mga minamahal, sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23, mga minamahal. Roma, Kapitulo 3, versikulo 23, sapagkat ang lahat ay nangagkakasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Sapagkat ang lahat nga ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Di ba? Kapag may mga aksidente, may patay, may sugatan, yun ang normal eh. Yun ang usually na nangyayari. Pero itong makikita natin, mga minamahal, mga aksidente, expected mo, may mga namatay, pero wala. Ingatan ng mahal ng Panginoon. Nahagip po siya ng sasakyan, mga minamahal, expected mo. May mga, nakita po natin na sa kanyang testimony, may mga x-ray ng kanyang brain. Talagang maaaring walang kung anong pangyayari, basta mabilis na po yung sasakyan, pero sa kanya parang may bola lang na dumaan, pero nadaanan pala yung kanyang paa. Pero maging ang kanyang brain in x-ray, lahat clear. Iningatan po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. So dito po, mga minamahal, makikita mo yung kaluwalhatian. Dito sa Jesus Miracle Crusade, pinag-uusapan po natin yung pagbabago ng buhay. Dating sugarol, babaero, mga sinungaling, binago ng mahal na Panginoon. Dito pinag-uusapan po natin yung kagalingan ng mga karamdaman. Cancer, leukemia, TB, diabetes, pinagaling ng Diyos. Walang gamot, mga minamahal, kundi sa pamagitan lang ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon sa pangunang panalangin ng ating dearly beloved Normal Pastor Willie Estrada Almeda. Pinag-uusapan natin yung kapangyarihan, pinag-uusapan po natin yung pag-iingat, pinag-uusapan natin yung pagpreserba ng buhay ng tao. Ito yung sinasabi ng Biblia na kaluwalhatian ng Diyos. Just imagine, anong karunungan meron mga minamahal na nang kami lumapit sa mahal na Panginoon, sa pamamagitan ng Jesus Miracle Crusade, ang mga buhay namin ay binago ng Diyos. Ang mga karamdaman namin, pinagaling ng mahal na Panginoon. Ngayon, naranasan namin yung mga pag-iingat, yung pagpipreserba ng Diyos sa aming mga buhay. Alala ko, that was May 2017. Ako po ng Bohol, mga minamahal. Nakasakay kami ng motorsiklo noon, minamahal, laki ka po manggagawa. Ako yung angkas sa yung driver, hindi man uso sa Bohol yung helmet. Masyadong stricto doon eh. So mga minamahal, may sinusundan kaming adventure na sasakyan. Kumigit na. Hindi namin alam na lasing pala yung driver noon, mga minamahal. Alakalaan yung mga minamahal na nag-apply siya ng brake. Nasa gitna na siya kalsada, hindi naman malapad yung kalsada sa buwan. Nasa gitna siya, mga minamahal, di siyempre pag-apply niya ng brake, nag-apply din ng brake yung driver na kasama ko na picture. I-release niya yung brake, umarangkada, mga minamahal, di siyempre ganoon din kami, umarangkada rin.
Pagkatapos minamahal, sino mag-aakala bigla po siya magbe-break sa gitna, mga minamahal, full stop. Tamang-tamang arangkada nung aking kasama na driver, nag-full stop siya. Pag nang makita ko na pabangga na kami, mga minamahal, hindi na kumakagat yung preno, malapit na eh. Sumigaw pa ako na 3 beses, Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah, praise the Lord. Hindi ko na nga nabanggit yung pangatlong Hallelujah, praise the Lord, minamahal, tumama kami doon sa likod ng adventure na sasakyan. Talagang naramdaman kong lumipad ako papunta ron sa likod ng adventure na tumama yung aking noo, mga minamahal, sa likod ng adventure, mga minamahal. At pero nakakapagtaka, pagbagsak ko sa kalsada, nakatayo po ako, dalawang pakot, medyo paupo, tumayo ako agad, tapos nagpagpag lang po ako, minamahal. Wala po akong sugat, mga minamahal ko. Yung aking kasama, mga minamahal, medyo natigilan siya kasi tumama yung manibela ng motorsiklos doon sa likod ng adventure. Tumama din yung mukha niya. Sabi niya parang nakakita po siya ng bituin, mga minamahal. Pero maya-maya naka-recover po. Yung isa niyang ngipin, may tapyas. Yung isa niyang ngipin, may tapyas, dumudugo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung ganun palang senaryo, sabi ng driver, medyo nakainom, sabi niya, dapat patay kayo. Sa lakas daw po ng impact ng tama namin doon sa kanyang sasakyan, expected niya na patay kami. Pero nagtataka po siya, bakit kami nakatayo at nakatingin pa sa kanya, nakipag-usap pa kami, mga minamahal. Lumakad pa po siya sa unahan, nakita niya may mga tao doon, tinanong niya, kami daw po ba talaga yung bumangga doon sa sasakyan niya? Sabi ng mga tao, wala ka naman nakikitang iba dyan, sila yan talaga. Dahil hindi po talaga siya makapaniwala na buhay kami. Mga minamahal, pinaayos yung motor, paluktot po yung telescopic, mga minamahal, sabi nung nag-ayos, patay ang pasahero nito. Sabi nung kasama ko po na nagpaayos, aking beloved ko preacher, sabi niya, Manong, buhay kami. Buhay ang Diyos na nag-ingat. Sabi nung nag-ayos, imposible kayong mabuhay. Pero ginawa kayong Superman ng inyong Diyos, mga minamahal. Puri po ating pinakamamahal na Panginoon. So, itong mga pag-iingat na ito na amin pong naranasan, mga minamahal, masasabi ko sa sarili ko, hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos, mga minamahal. Nasa bingit na kami ng kamatayan noon, pero iningatan po kami ng ating pinakamamahal. So dito mo makikita, mga minamahal ko, na yung kaluwalhatian ng Diyos. Ang kasalanan po, dapat malaman natin, napakabigat nito eh. Romans chapter 6 verse 23. Ito po yung magbubulid sa atin sa impyerno. Kamatayan physical at kamatayan spiritual, mga minamahal. Sabi po natin, praise the Lord. Romans chapter 23 verse 6:23 sa Roma. Ito po ang pagkasabi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Amen. Praise the Lord. Puri po ating mahanap yun sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen. Ibig sabihin, pag manatili sa iyo yung kasalanan, naghihintay ang kamatayan, spiritual death, mga minamahal, mapapalayo ka sa Diyos. Lalo na buhay pa lang natin dito sa lupa, malayo na tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Mamamatay ka, mga minamahal, physically na hindi ka naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang bayad ng kasalanan na yan, mga minamahal, ay kamatayan. Subalit, tingnan niyo po, mga minamahal, subalit ang kaloob ng Diyos. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kung mararanasan mo yung pagbabago ng buhay, naglilingkod ka sa Diyos, kung mararanasan mo yung kagalingan ng mga karamdaman habang naglilingkod ka sa Diyos, kung mararanasan mo yung mga pag-iingat ng ating mahal na Panginoon habang naglilingkod ka sa ating mahal na Panginoong Jesus, masasabi mo, mga minamahal, na buhay ang Diyos. Pero kung ikaw'y nasa kasalanan, nasa bisyo, nasa pita ng laman, nasa paggawa ng mga bagay na ayaw ng Diyos, at mamamatay ka, mga minamahal, na wala kang Kristo sa iyong puso, wala kang Diyos sa iyong buhay, mga minamahal, sabi ng Biblia, naghihintay sa iyo kamatayan. Hindi po ito kamatayan pisikal lang, hindi yung tinutukoy nito, mga minamahal, yung tinatawag na eternal
condemnation. Walang katapusan, mga minamahal na kaparusahan. Ito po ang tinutukoy ng Biblia. Samantalang kung ikay maglilingkod sa mga lapin, this is wisdom. Ito po yung karunungan, kaalaman na nanggagaling sa Diyos. Kung maglilingkod ka sa mahal na Panginoon, itong mga naririnig mong testimony, yung mga naririnig mong pinapatutuo po dito, mga minamahal, mararanasan mo habang ikay nabubuhay. Patnubay ng Diyos. Kasi napakahalaga ng buhay natin. Katulad lang sa usok, maaaring mawala anytime. Tingnan po natin, mga minamahal. Kahit tumataas po ang knowledge ng karunungan ng tao, ang knowledge ng tao, ang technology nag-a-advance. Pag ang tao ay nasa kasalanan, nasa kasamaan, gagawa at gagawa pa rin ng kasamaan. Yan. No, katulad na lang po ng unang panahon na wala pang mga cellphone, wala pang mga computer, mga bangko, marami, nandun yung mga deposit ng mga pera ng mga tao. Anong ginagawa ng tao? Bank robbery. Diba? Bank robbery para magkaroon ng limpak-limpak ng salapi. Ngayon na may mga computer na po, high-tech na tayo, bibihira ka nalang makarinig ng bank robbery. Anong maririnig mo, mga minamahal? Hacker. Ninanakawan yung mga bangko ng pera sa magitan ng computer din. Ang ibig ko pong sabihin dito, mga minamahal, tumataas ang teknolohiya, nagiging advanced ang technology, pero ang tao nananatiling masama. Nagiging high-tech tayo. No, dati wala naman itong mga wireless na cellphone, di ba? Mga telepono, may kable talaga eh. Pag kinento mo yun, magkakaroon ng telepono, walang kable, paano mangyari yan? Di ba? Oh, ngayon, meron na. Meron na. May video call pa. Ha? Pero, napaka-advance. Tumatalinong tao, mga minamahal. Pero, yung katalinuhan na nanggagaling sa Diyos, nasaan? Ganun pa rin. Kasamaan, nandun pa rin. No? Ang cellphone ngayon, yan nga ginagamit minsan ng mga ng mga bomber, di ba? Mga bomber, minamahal. Ginagawa nilang detonator yung yung cellphone. Tatawagan. Saan yun? Sa sabog yun. Mapapanood mo sa mga crime. Ganun ang ginagawa. So, high-tech na rin yung kasalanan. Yan. Nag-high-tech ang technology, ang kasalanan, nag-high-tech na rin, mga minamahal. Ang ibig sabihin, yes, yung karunungan ng tao, nag-a-advance. Pero yung pinaka-basic na karunungan na nanggagaling sa Diyos, na magbabago ng buhay natin, gagawin tayong matuwid, matututo tayong maglingkod sa Diyos, ito ba kasi yung dapat magandaan eh. Hindi naman yung marami kang gadget, marami kang computer dyan, langit ang pupuntahan mo, hindi yan eh. Matalino ka masyado, langit, hindi eh. Mawawala ka sa mundong ito, hindi ka naglilingkod sa Diyos, eternal condemnation. Walang hanggang kamatayan naghihintay sa iyo. That is not wisdom, that's foolishness. Kamangmangan po yun, mga minamahal. Pero kung ikaw'y naglilingkod sa Diyos, mas pinahalagaan mo ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, naranasan mo yung pagbabago ng buhay, naranasan mo na ikaw'y lumakad sa katwiran, maayos na buhay dahil ang Diyos ay kasama mo. Wala man tayo sa mundong ito. And that is wisdom. Dahil habang nabubuhay tayo, life is like a vapor, katulad lang sa usok ang buhay natin, pero ginamit natin sa paglilingkod sa Diyos. Kung mawawala man ito, minamahal, may langit, buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Bakit po? Kung ano yung tinanim natin, yun din po ang ating aani. Tingnan niyo po ang sabi ng Biblia. Hindi kailanman magbibigay lugod. Yung mga wala kay Kristo po, tandaan niyo po ito, kailanman hindi sila magbibigay lugod sa Diyos. So, ang kailangan natin, si Kristo. Kailangan natin ang mahal na Panginoon para magbago. Dahil kung wala si Kristo, kahit kailan, kahit mag-advance pa ang technology, kahit grabe na kahit ilagay pa yung computer sa utak ng tao, mga minamahal, mga microchip, gagawa ng kasalanan ang tao. Hindi mababago ng teknolohiya ang tao. Pero kung ang tao ay na kay Kristo, magbabago po tayo, mga minamahal. Basahin po natin ang Romans chapter 8, verse 5 to 8, mga minamahal. Romans chapter 8, verse 5 up to 8. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsitalima sa mga bagay ng laman, natapwat ang mga ayon sa Espiritu
ay sa mga bagay ng Espiritu, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, tatapat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi nakapasasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. 8. At ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Puri ng mahal na Panginoon, minamahal, God bless you po. Preacher. So then they that are in the flesh cannot please God. Amen. Isipin niyo po ito. Pag ang iniisip mo ay karnal, kasalanan, ang dulo niya kamatayan. Don't tell me, mga minamahal ko, ang isip mo, buhay mo, nasa kasalanan, may langit na naghihintay sa iyo. Hindi po yun ang sinabi ng Biblia. Kung ang kaisipan mo ay nasa kasalanan, nasa laman, pita ng laman, ang dulo nito ay kamatayan. Pero kung ang kaisipan mo ay spiritual, mga bagay na sa Diyos, mga minamahal, ang dulo po nito ay buhay at kapayapaan. Ang kaisipan na makalaman sa sanlibutan ay pakikipaggalit sa Diyos. Ginagalit mo ang Diyos. Pero kung ikaw ay bumubuhay sa spiritual, kapayapaan at buhay ang naghihintay sa iyo. So tingnan niyo po, paano ka tatawid from a sinful life to a holy life kung sa iyong pamamaraan lang? Hindi po kaya. Pero kung ang ating mahal na Panginoon sa Kristo ay tatanggapin mo bilang sarili mong tagapagligtas at tanggapin mo ang kanyang kapangyarihan na kanyang banal na espiritu mananahan sa puso mo. Kapatid, kahit gaano kakasama, kaya kang baguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit gaano kaitim ang iyong kasalanan, kaya ang pabutiin at patawarin ng ating pinagpuso. Kaya sa gabing ito, mga minamahal, nanyayahan po namin kayo tanggapin yung ating mahal na sariling tagapagligtas, Diyos sa haring yung mga buhay. Pero pong 4 na reglamento ng kaligtasan, una, pananampalataya, faith, must have faith that God exists, may Diyos, totoo ang Diyos, siya ang nagbigay ng buhay sa atin, matalino tayo, ibig sabihin ng gumawa sa atin na Diyos, mas matalino po ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Pangalawa, pagsisisi dahil lahat tayo makasalanan. We need to repent, we need to ask forgiveness from God. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan nating mahal na Panginoon sa Kristo. Ito po ang tama at the best na bautismo na ating dapat tanggapin dahil mapapatawad ang ating kasalanan, tanggapin natin ang Espiritu ng Diyos. Ang pang-apat, ang bautismo ng Espiritu Santo, ang Diyos ang magbibigay sa Kanya. Yung kapangyarihan niyan, yung kapangyarihan ng Holy Spirit, yan po ang nagbago sa buhay ni Maria Magdalena. Yung kapangyarihan ng Holy Spirit, yan din po ang nagbago sa buhay ni Zaccheo at mga apostoles. Lahat ng binago ng mahal na Panginoon dahil sa kapangyarihan ng Kanyang banal na Espiritu nasa sa atin. Kaya sa gabi ito, mga minamahal, tayo po'y manalangin, praise the Lord, maaaring ipikit niyo po ang inyong mga mata, itaas niyo po ang kamay sa ating mahal na Panginoon, at sama-sama po tayong tumalangin, mga minamahal, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon, sariling tagapagligtas, Diyos at hari niyo po ay sumunod po kayo sa panalangin, sabihin niyo po, mahal na Panginoon, salamat sa mga salita mo po na aking napakinggan. O Diyos, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Wala po na kayo magkaisip hanggang sa mga oras niyo. Mahal pa inilisin mo po aking puso na marumi sa kasalanan sa pamamagitan ng banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na anak mo sa isip, salita at buong katotohanan. Mahal na Panginoon, iligtas mo po ako sa po ng aking mamahal sa buhay. Mahal na Panginoon, iniibig kita, paglilingkuran kita. Ito po aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen.